Magandang gabi po. Ramdam na ang malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Karding sa Polillo Island, Quezon na isa sa mga lugar kung saan posibleng maglandfall ang bagyo. Iniutos na ng provincial government ang preemptive at forced evacuation sa Quezon. Stranded naman ang ilang pasahero matapos kanselahin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa mga pantalan sa ibang lugar. Mula sa Infanta, Quezon, nakatuto si Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Andrew. Pia, Ivan, ramdam na nga natin yung malakas na ulan at hanging dala ni Super Bagyong Karding dito sa bayan ng Infanta, lalawigan ng Quezon. Pero dyan sa bayan ng Polillo, nasakop ng Polillo Group of Island kung saan nakataas yung signal number 5. Kanina pa nilang umaga nararamdaman yung bagsik ng bagyo. Ayon sa MDRRMO Polillo, wala na raw supply ng kuryente sa kanilang lugar. Malakas na ang hangin at ulan sa bayan ng Panukulan sa Polillo Island, Quezon. Signal number 5 na sa isla na isa sa mga unang sasagupain ng Super Bagyong Karding. Sa bayan naman ng Real na nasa signal number 4, may manakanakang pag-ulan. Ang ilang mangingisda, itinali na ang mga bangka. Dami pong nabasag dito, mga nakaraan. Ang ganito kalalaking bangka. Hindi kasi nila naisip kaagad. May mga naligo pa rin sa dagat kahit nagbabanta ang super bagyo. Pero marami nang naghandang lumikas. Ayon sa mga residente ng Barangay Tignoan, ayaw nilang maging kampante dahil minsan na nilang naranasang masiraan ng bahay nung tumama yung malalakas na bagyo dito sa lalawigan ng Quezon noong nakaraang taon. Sisiguraduhin po namin makakalikas at masabihan yung mga kalapit bahay namin na maghanda at sumama. Kami na po mismo ang lumilikas. Kasi alam naman po namin yung sa tagal na pong dinadaanan kami ng bagyo eh. Nagmadali namang umalis ang mga turistang nasa Real. Baka buti ng ulan eh. Baka kasi sabi ko sa news kanina, baka mamayang hapon, darating na yung bagyo. Hindi namin masyado na-enjoy kasi nga umuulan. Nakakatakot yung mga alon. Safe. Kasi may kasama rin kami mga bata. Iniutos na ng provincial government ang preemptive at forced evacuation. Dahil dito, sa evacuation center muna mananatili ang ilang residente sa Real. Sanay na po. Dahil maliliit lang pong bahay namin. Takot po kami sa mga puno. Mapupuno po ang aming, palibot po kami ng puno ng mangga. Kaya kami natatakot. Tututukan ng provincial government ang ayuda para sa mga maliliit na residente na direktang maaapektuhan ng bagyo. Sa bayan ng Humalig, nagkalat sa mga daan ang mga putol na sanga at mga punong nabuwal dahil sa malakas na hangin at ulan. Brownout din at isang telco lang ang may signal. Problema naman ng LGU ang kawalan ng relief goods dahil hindi makabiyahe ang mga bangka upang kumuha ng supplies. May mga kanseladong biyahe sa dagat, kaya sa Dalahican Port sa Lucena, stranded ang nasa 230 passengers na papuntang Marinduque at Romblon. Kanselado rin ang paglalayag sa Matnog Port, Sorsogon. Mahigit 100 pasahero ang stranded. Inabisuhan din ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot. Sa Masbate, sinuspindi rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa 4 na pantalan sa Ticao Island. Sa Tabaco Port sa Albay, hindi rin pinaglayag ang mga sasakyang pandagat na papuntang Catanduanes. Binigyan naman ng lokal na pamahalaan ng pagkain ang halos 250 pasaherong stranded. Sa buong Bicol, higit 500 pasahero ang mga stranded sa mga pantalan. Ivan, sa tala ng Quezon PDRRMO, nasa 1,416 na individual na yung inilikas mula sa 7 bayan dito sa lalawigan ng Quezon. Maaari pa daw itong madagdagan dahil may mga residente pa daw na pinili na huwag lumikas. Nananawagan naman ng PDRRMO sa mga ito na magsilikas na lalo na't alam nilang direktang tatamaan ng bagyo yung kanilang lugar. Iyan ang latest mula rito sa Infanta, Quezon. Ivan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.